Buhay pa ang snowman natin pero hindi na nakikita yung mata niya. Nilagyan pa nila ng bowl sa taas. Di pa nila tinanggal yung pinag-ano ng snow. Makapal pa rin ang snow today, guys. Wow. Kapal pa din, oh. Today ay -1 ulit ang temperature pero hindi na umuulan. I mean, hindi na nag-snow. Nag-ulan-ulan kanina pero hindi pa rin natanggal ang kapal ng snow kasi yung kahapon. Malamang hanggang bukas pa itong snow na ito. Ako, sarado na natin ang bintana. Medyo malamig na, guys. Ay, buksan natin ng konti. Yes. Hello, guys! Good morning! Good morning sa lahat! Naalala nyo pa yun? Si Erica Embang? Erica Embang ba yan? Pinapanood ko yan dati eh. Yung nag-vlog yan siya mga anong year ba yan? 2018 ba yan? Basta yun, ganun siya mag-good morning, ganyan. Erica Embang. Pinapanood ko dati yan. Hindi ko alam kung may ano pa ba siya, bago pa ba siyang vlog ngayon. Gumagawa ako ng pang sisig. Maaga nga ako magluluto ngayon kasi nga, para maaga ko matapos, makaidlip ako ulit mamaya. Gusto ko talaga matulog ng mahaba. Kasi kahapon napagod, hindi ako kaagad nakatulog. Kaya magluto tayo ng maaga today para makapahinga tayo ng maaga. Magsisisig nga ako kasi meron akong mga tenga ng baboy dito sa freezer. Nakita ko lang kanina. Si Kenneth ang ingay, no? Sama niya ang daddy niya. Binoil ko na ito. Kuha tayo ng sibuyas. Pwede na siguro yung 3 kasi malalaki ito, oh. Ito pa, buhay pa. Ito pa yung sibuyas na galing dun sa best friend ng ating ate Zoe. Buti na lang meron akong pang ng sibuyas. Yung pang ganon. Saglit lang. Dito ko to. Ikat natin to mamaya. Naboil ko na nga ang tenga. Sayang kasi yung tenga. Kaya sisig na natin. Ayan, oh. Sayang kasi talaga. Alam nyo, ako talaga, yung mga pinagkakagastusan ko talaga yung mga ganito, yung sa pagkain talaga, as in. Dito ako namumulubi lagi sa pagkain. Kaya ako wala akong luho sa mga branded na sapatos, branded na damit, ganyan. Hindi ko yan masyadong hilig. Wala, ni kahit isang branded na damit, wala ako. Branded na sapatos, wala din ako. Branded na bag, meron akong 2. Yung isa galing kay Mama Marina, tapos yung isa galing sa mga Inday. Ayan, 2 lang yan. Pero hindi ko yun binili, binigay, ginift. Tapos pati sa alahas, wala talaga akong dyan. Meron lang akong isang gold earrings galing kay Warain Holland at saka kay Garnet. Yun lang. Wala talaga akong siguro kanya-kanya naman po tayo, no? Hindi ako nag-i-invest sa mga branded na damit, branded na sapatos, branded bags. Wala talaga akong hilig sa ganyan. Kanya-kanya naman po tayo ng trip, no? Ang hilig ko talaga sa pagkain talaga. Lahat talaga ng pera ko na uubos talaga sa pagkain. Kung ano lang nakita ko sa internet, nakita ko sa Reels, ganyan, nakita ko sa YouTube, nagluluto, ganito, ganyan. Talagang lutuin ko talaga. Puro pagkain kami. Yan ang luho, puro pagkain. At saka hindi man ako mahilig sa mga branded na mga gamit, mga personal things. Mahilig naman ako sa gamit pambahay. Ayan naman ang kinaka-adikhan ko. Kasi yung iba, di ba, yung mga collections nila, mga bag nila, ganyan, mga branded na bags, sapatos. Ako hindi. Talaga, gamit talaga sa bahay. Yung sofa, ganyan, yung table, lahat na mga sandok, mga spices, ganyan. Ayan, pinagkagastusan ko yung mga yan, yung mga garapon na yan, yung mga lalagyan na yan. Yung sinet ko talaga yung mind ko, dapat meron akong ito nga, yung mga lalagyan ng spices kasi mahilig akong magluto nga. Mahilig ako sa mga spices.
Ginol ko talaga na makabili ako ng ng mga jar na ganyan. Ever since, kahit pa nung dalaga ako, hindi ako maano talaga. Siguro gawa na rin ng hirap sa buhay. Kaya wala talagang pambili. Bukod sa mahirap talaga kami, wala talaga akong pambili. As in, walang pera. Wala akong pera pang luho. Wala akong pera pang pang bili ng mga ganyan. So habang lumalaki, nagkwento na tayo. Story of my life na ito. So habang lumalaki, wala kaming masyadong gamit din sa bahay. Ano ba yan? Sana tayo napadpad guys. Pinag-usapan lang natin itong pagkain, itong tenga ng baboy. Ayan nga, na-realize ko nga lang. Na ayun nga, habang lumalaki, wala kaming noon, yung sofa set, ganyan. Yung mga material things na nasa loob ng bahay. Yung magandang lutuan, wala pa kami noong stove. Yung ganun, yung mga malilit na bag. Wala kaming ref for how long wala kaming ref noon. Nagka-ref lang kami mga year, na siguro, 2010 siguro, ganyan. 11. Hindi man 11 eh. 12. Nagtuturo na ako. Doon pa lang kami nagka-ref. 2013, ganyan. Doon pa lang kami refrigerator. Dati bumibili lang kami ng yelo kapag summer sa atin, di ba sobrang init? Bumibili lang talaga kami ng yelo. Tapos wala talaga kaming refrigerator. Frigidaire ang tawag ng nanay ko dyan. Wala kaming ganyan. Tapos, habang lumalaki din, wala din kaming wala kami yung maraming laruan, yung ganyan, yung mga laruan namin, yung yung mga dahon-dahon lang, mga tansan-tansan, ganyan. Kaya nung nagkaanak ako, tapos si Zoe, yung mga koleka, kasama sa trabaho ni Daddy, kasama ko sa trabaho. Ang saya ko noon kasi yung mga pinag-anuhan ng mga anak nila, anong tawag dito? Pinagsawaan ng mga laruan, binigay lahat kay Zoe, nung si Zoe pa lang yung anak namin ni Daddy Teban. Tapos kami naman, tanggap lang ako ng tanggap. As in, wala si Zoe niyan, wala si Zoe ng ganito, ganyan. Kaya, tanggap ako ng tanggap na mga binibigay nila hanggang sa napuno yung bahay. Di ko na namalayan para na akong nag-hoard ng mga laruan sa kakaano ko. Uy, dati walang ganyan, ganito. Ayun. Hanggang sa nung palipat na kami ng bahay, dito nga, sa bagong bahay, doon ko na-realize na tambak na pala ang mga laruan ni Zoe. Sobrang dami. Doon ako nag-let go na. Hindi pala maganda. Hindi masyadong healthy yung sobrang daming laruan. Although hindi ko naman yun mga binili nga, mga binigay lang, natanggap ako ng tanggap. Mga pinaglumaan, ganyan. Sa kakahil ko ng inner child ko. Ayan, dumami na ng dumami. Although yung halos lahat naman na, mga 80% na mga laruan ni Zoe, pinamigay namin. Tapos yung iba, yung 20% napunta kay Kenneth. Pero hindi na yung sobrang dami, as in kagaya dati na, as in talaga, kadami talagang laruan. Ngayon kahit magbigay na sila, hindi ko na talaga yan tinatanggap. Tinatanong ko muna si Zoe kung gusto ba niya or hindi. Kung ayaw, kung gusto niya, okay. Kung ayaw niya, hindi talaga. So, ayun, ganun ang storya ng aking buhay. Hanggang ngayon naman na meron na akong mga anak, hindi talaga ako palabili ng mga ganyang gamit. Pagkain, Sa pagkain, hindi mo talaga ako mapipigilan. Sa food tayo na talaga. Ang mahal pa man din ng mga bilihin ngayon, guys. 'Di ba? Sobrang mahal na ng mga bilihin. Itong tenga, talagang ino-order ko pa talaga ito sa butcher. At saka yung liempo, sa butcher ko talaga yan ino-order kasi nga gusto ko yung maganda yung quality kapag nagsisisig ako, ganyan. Tapos meron pa pala ako nakitang liver, sakto sa freezer. Naku, dapat ko na talaga tong lutuin. Naiwan pa ito noong umuwi kami ng Pinas. Baka maluma na ng maluma. Sabagay, naka-freezer naman, no? Pero, as much as possible kasi gusto ko yung hindi masyadong matagal sa freezer. Yung bago lutuin.
Ayan. Cut muna natin tong mga to. Matagal-tagal ito, kaya nga ginawa ko na ngayon. Habang ang Zoe ay nasa school, ang Kenneth ay kay Daddy Teban. Makapagano ako, makapagsisig, meron akong oras. Hindi ko makita yung aking pang slice ng sibuyas. Manual na lang natin kasi konti lang naman itong ating isisisig. Hindi naman ganun karami. Ang dito lang talaga sa bahay. Wala pa man din ng ano ito, pisngi ng baboy. Liempo lang, tenga, tsaka liver. Yan lang. Natapos ko na. Na-dice ko na ang tenga, liempo, at tsaka yung liver. Sandali, hugasan ko itong ating knife. Sayang talaga, hindi ko to mag-grill. Piri-pirito lang talaga, at tsaka nininilaga ko lang. Binoboil, nininilaga. Pinahirapan ko naman ang sarili ko. Ano ba yan? Ganyan lang ako mag-cut ng sibuyas pang sisig para mabilis na lang. Kahit na malaki, bahay lang naman ang kain nito. Kahit malaki na ang hiwa, okay lang yan. Simple lang naman itong sisig, no? Lalagyan ko lang siya ng salt, pepper, konting toyo para may kulay lang. Kasi nga, hindi ito finry lahat kaya wala masyadong color. And then lemon. Tapos i-fry ko lang siya sa sa butter. Ang pasisig. Ilang beses din ako nakakain ng sisig dyan sa atin. Iba talaga ang sisig pag sa Pampanga. Authentic talaga. Kasarap talaga. As in, walang-wala itong ginagawa kong sisig na ito. Parang okay na yung isa. Enough na ang 4 na sibuyas, guys. Nalagay na natin ang sibuyas. And magkuha tayo ng lemon. Siguro, ilang lemon ba ang gamitin natin? Mga 3 siguro na lemon. Saglit lang. Grabe, no? Yung ginagawa mo ba, hindi lang isa, 3. Nagluto din ako ng broccoli ng mga bata. Although gusto naman nila yung sisig, pinagluto ko sila ng broccoli. Gisa lang na broccoli. Para may gulay sila. Gamit ako ng 3. Siguro yung na ito, tenga, mga 1 kilo siguro ito. 3 lemon para siya, medyo maasim na. Hindi na masyadong kailangan ng sausawan. Pwede mo namang i-adjust yan kapag mo na, no? Igigisa mo na. Lagyan lang siya ng lemon. Dito, mas easier ang ng lemon dito. Nagsaing na ako. Siyempre, hindi masarap ang sisig sa walang walang kanin. Lapit ko na lang kayo dito, guys. Yan. Yan, masarap talaga may dyan, kanin. Nandito na ang Ate Zoe. Hi! Nandito na ang ating Zoe! Hear about this, Bella? Ano po? Hear about this, Bella? Hindi, pasok na ikaw. Pasok na, nak, malamig sa labas. Huwag mo na bibigyan ng yelo si Kenneth. Ano ba yan? Huwag na. Kenneth, kunin mo yan, anak. Hindi. Ayan na, lalabas na si Kenneth, anak. Pasok ikaw. Pasok. Hindi, Ken, dito lang. Hi, ate. Yeah, it's lekker. Yeah. Rauk like sisig. Ken, dito. Kunin mo yan. Kunin. Yes. Tsaka yung isa, ibalik doon, anak. Hindi yan sa kusina, ha? Hindi po yan sa kusina, ha? Hindi yan sa kusina, ha? Ikaw, lagyan mo yung nilalagay sa kusina, ha? Ikaw, ha?
Sige, lagay doon. Lagay doon. Ibigay kay ate. Ate, tanggalin na po yung jacket. Tanggalin na. Yan, gusto pang magstay ni Ate Zoe sa labas pero hindi na pwede kasi nga baka sipunin na naman sila. Naku, magkasakit na naman. Tuloy na natin itong ating sisig. Although gusto naman nila ang sisig, syempre iba pa rin yung meron silang konting gulay. Yes! Ay. Half day lang kasi si Zoe today. Naku, inabutan na ako nang dumating siya. Di ba tayo nakakaluto? Sabi ko pa man din, maaga akong Di ko kasi natuloy kanina. Si Kenneth, nagberat-berat na. Kaya ngayon ko palang natutuloy itong ating pasisig. Yes! O yan. Okay na ang lemon. Ito na ang ating chinap-chap na mga meat. At may sibuyas na to. Lalagay mo lang ang iyong lemon, kalamansi, ganyan. Ano ang meron dyan sa inyo. Tansya-tansya lang. Parang binlag ko naman na dati ito, no? Paano gumawa ng sisig. Dito kasi, inadapt ko lang kung anong meron dito, tsaka kung paano siya dito. Paminta. Lagyan ko siya ng paminta. Ano lang ito, para lumanghap yung meat na mga spices. Pwede pa rin siyang i-adjust mamaya. Konting asin lang. Yung sakto lang. Konting toyo para lang magkulay ang sisig. Hi, darling! Kenneth. Halo-haluin lang. And then, kung gusto nyong i-fry na, pwede na. I-gisa na, pwede na. Kung hindi, gusto nyong sumipsip muna talaga ng lemon, pwede naman. Haluin natin. Tapos, igisa. Hi, sisig ka. Magsisig ka, sis. Nandito ang sisterette na Ruth. Gusto mo ng sisig, sis? Saglit, patapos na. Totoo, sarap naman yan. Dali, nahalo ko pa. Uy, sino ka dyan? Hindi ko nga alam kung sasabihin siya. Hala, party. Yung robot nila. Biglang nawindang Ano? mundo. Hindi pa niya alam, baka magpalit daw siya ng YouTube name. Oo, hindi ko pa alam kung anong... Ano pa, nag-iisip pa siya. So, bigay niyo yung time sa kanya, guys. Oo, saglit lang. Okay na to niyan. I-ano ko na, gisa ko na ng makakain na. Tanta. Okay. At feeling ko kulang yung liver na inano ko kanina. Feeling ko din, kulang. Kaya buti na lang meron akong liver spread. Lalagyan ko ng liver spread. Butter muna. Dali, gisa ko, pakita ko sa inyo. Lagay lang tayo ng butter, guys. Kahit ilan ang gusto nyo, hala, nangitim itong ano natin. Kasi ginamit ko to kanina pang luto ng yung broccoli ng mga bata. I-melt nyo lang yan. Yes. Mabilis ang melt. Tapos, ilalagay ko na ang ating asa na tayo. Ayan, nilagay ko na yung liver spread. Pero kung enough naman na yung liver ninyo dun sa ginawa ninyong sisig, okay na yan. Ako kasi parang feeling ko kulang kasi konti lang yun eh. Wala man siyang 1/4. Konting-konti lang yung liver. Kinakain ba ito ng mga bata? Liver spread, oo. Totoo? Kinakain nila. And then, lagay nyo lang yung sisig ninyo. And then, finish na. Kung makulangan kayo sa lemon, ganyan, ay, ano yan? Kalamansi, paminta, ganyan, dagdagan nyo na lang. Lagay nyo lang doon, oh. Maganda sana ito kung sizzling ang plate natin. Pero wala. Oh, ano yun, anak? Ay, gusto Ah? ko yung sisig. Milk. Gusto ng milk. Alam pa niya kung saan nakalagay. Ang milk. Tanta, pasuyo po ang milk niya. Ayan, oh. Alam niya. Ayun, oh. Anong galing O, yun. O, tapos, ayun, yung naka-open. Open na ba to? Opo. Galing naman ng cake. O, doon na kay Tanta. Bay na nga Thank you po. Wow! Bye! Ayun guys, luto na. Ganun lang kasimple.
Lutuin ko muna ha. Wait lang nang makadala ang ating sisterette. Kung gusto nyong buttery masyado yung sisig ninyo, pwede nyong dagdagan yung butter. Ako kasi ayaw masyado ng mabutter ng Daddy Teban. Gusto niya yung sakto lang. Lagay na natin lahat. Kasi pwede naman natin itong i-freezer. Pwede natin naubos. Pero malabo yan. Malabong hindi maubos to. Lagi ang nauubos. Ang sarap tumira dito sa kami ng pagkain. Dito ka na, tira ka na dito. Lusog. Try natin ang sisig natin, guys. Luto na siya. Try natin yan. Ang Kenneth, nandito. Try muna ni Mami. Ang sarap, Dad. Kain na rin tayo. Try nyo na to. Sino? Parang nahirapan, parang hinila pa ata. Kain muna kami, guys. Sarap talaga. Bye-bye na muna. Bye. Bye na muna. Ito ikaw. Bye-bye. Bye-bye. Cheers. Bye-bye. Nakadikit sila lahat kay Daddy. Dikit lahat kay Dada. Pero hindi pa tapos. Nagbablog pa si Mami. Ate, okay ka lang, Dad? Kumusta mo? Kumusta ka naman dyan? Masarap bang sisig, Dad? Apa. You like it? Napilitan ka lang ata, Dad. Hindi. Ano ba nilalaro nyo? Kayong dalawa? Nagpapahinga na kami kasi maya-maya nito papanik na ang mga bata. Si Kenneth na-amaze pa yan sa, sa telepono, sa gadget. Kasi ngayon pa lang talaga siya nakakahawak ng mga ganyan. Kaya amazed na amazed siya. Wait, how's your school, ate? Good. Did you play outside in the snow? 2 times? Why 2 times? Because Nafja eten gaan wij buiten spelen en Ja? na broodje eten gaan wij ook buiten spelen. Ah, okay. But you don't have your gloves earlier. It was, siya, basa. Diba? Nabasa yung mo. Toen mijn handen wordt heel koud. Oh, yeah. Kasi nabasa yung niya eh. Yung sa kamay niya. Jij vergeten. Hindi, tomorrow maglagay si Mami, no? I'm sorry. Natanggal yung ipit mo. Oh, Mabi, thank you po sa mga ipit. Hier. Opo. Yes, like that. Wow. Wow pa ba? Marunong na mag-ipit yan eh. Wow. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pa-recipe for today. Thank you all for watching. Please don't forget to follow us po sa aming Facebook page, Zonina's World Vlog. Thank you so much for watching.